dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura, pangingisda at paggugubat. Pag-aaralan natin ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura, pangingisda at paggugubat. Babalikan natin. Ang salitang agrikultura ay isang agham kung saan nililinang, nagpaparami at nangangalaga ng mga hayop at halaman upang makagagawa ng damit, pagkain, produkto at iba pang pangangailangan ng mga tao. Mayroong 4 na sektor ang agrikultura. Una, paghahalaman. Ikalawa, paghahayupan. Ikatlo, pangingisda. Ika-4, paggugubat. Nagmula sa salitang Latin ang agrikultura na agri, ibig sabihin ay lupa, at kultura na tumutukoy sa paglilinang. Nangangahulugan lamang na ang salitang agrikultura ay paglilinang ng lupa. Aalamin natin ngayon ang kahalagahan ng agrikultura. Itinuturing na pinakamahalagang sektor ng ekonomiya ang agrikultura na may malaking bahagi sa pag-unlad ng kabuhayan ng isang bansa mula sa pagkaloob ng pagkain hanggang sa iba pang aspeto ng buhay ng mamamayan. Mahalaga ang agrikultura dahil sa iba't ibang dahilan. Una, pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga mamamayan. Ikalawa, nagkaloob ng trabaho sa mga tao. Ikatlo, pinanggalingan ang hilaw na sangkap ng industriya. Ika-4, nakatutulong sa pangangalaga ng likas na yaman ng kapaligiran ng isang bansa. Ika-5, kaagapay sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng isang bansa. Pag-aaralan natin ang mga nararanasang suliranin sa sektor ng agrikultura. Isang mahalagang aspeto sa pamumuhay ng tao ang kahalagahan ng agrikultura. Gayon din sa pagsusulong sa kabuhayan ng isang bansa. Ang pundasyon ng anumang ekonomiya ng isang bansa ay ang sektor ng agrikultura. Nagbibigay ng mga pagkakataon sa pagtatrabaho at kita sa napakataas na porsyento ng populasyon at higit sa lahat, ito'y nagbibigay ng pagkain at hilaw na sangkap. Ang mga nabanggit ay ang mga pangunahing dahilan ng kahalagahan ng agrikultura sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang sektor ng agrikultura ay nakararanas sa iba't ibang suliranin na nagiging hadlang sa pagsulong ng pag-unlad ng produksyon ng isang bansa. Isa-isahin natin ang mga suliranin, dahilan at epekto ng agrikultura. Unahin natin ang sektor sa pagsasaka. Unang suliranin, pagliit ng lupang pansakahan. Dahilan, ito ay ang malawakang pagpapalit gamit ng lupa o land conversion na nagmula sa agrikultura, paresidensyal, libangan at iba pa. Ang naging epekto nito ay ang malawakang pagpapalit gamit ng lupa o sakahan na nagiging dahilan sa pagbaba ng lupang magagamit para sa pagtatanim. Ikalawang suliranin, monopolyo sa pagmamay-ari ng lupa. Dahilan, ito naman ang malawakang pagmamay-ari ng lupain mula sa pagsasangla o pagbebenta dahil nga rin sa kawalan ng suporta sa gastusin ng pagsasaka. Mga epekto. Una, ang mga mahihirap na magsasaka ay nawala ng lupain. Ikalawa, ang proseso ng land reform ay napadadali. Ikatlong suliranin, kakulangan sa pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. Mga dahilan, mababang budget at di sapat na suporta mula sa pamahalaan, katulad ng mga sumusunod. Agricultural Center and Breeding Stations, imbakan, market to farm road, mga kagamitan sa pagsasaka, mga pasilidad sa irigasyon, municipal slaughterhouse,
pataba at abono, pautang sa magsasaka. Epekto. Una, ang mga magsasaka ay napilitang mangutang sa mga pribadong institusyon at individual na may mataas na interes. Ang gastusin ng isang magsasaka sa pagbenta at paglikha ng mga produkto ay tumataas. Sunod, ang agrikultural na mga produktong nabubulok at nasisira ay tumataas ang bahagdan. Ikaapat na suliranin, kakulangan ng paggamit ng teknolohiya upang maitaas ang produksyon at maliit na pundong laan para sa pananaliksik at makabagong teknolohiya. Dahilan, di sapat na suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Di sapat na kaalaman ng mga magsasaka ukol sa programa ng pamahalaan. Epekto, ang antas ng produksyon ng pagkain ay nananatiling mababa at hindi sumasabay sa pagtaas ng populasyon. Ikalimang suliranin, pagdagsa ng dayuhang kalakal. Mga dahilan, ang mga magsasaka ay hindi makaagapay sa pagbabago dahil sa globalisasyon. Globalisasyon at mga pang-regional na kasunduang pang-ekonomiya. Ikatlo, ang batas na pumuprotekta sa mga maliliit na magsasaka ay hindi sapat. Mga epekto. Una, pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa mas murang produkto mula sa ibang bansa. Ikalawa, pagtigil sa pagsasaka ng mga maliliit na magsasaka. Sanhi ng hindi makasabay sa pagdagsa ng mga produktong agrikultural mula sa ibang bansa. Ika-anim na suliranin, climate change. Dahilan, pollution, global warming. Epekto, pagkasira ng mga pananim dahil sa malalakas na bagyo, pagbaha, tagtuyot at iba pa. Ikapitong suliranin, problema sa kapital. Mga dahilan, di sapat na suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Kakulangan sa kaalaman ng mga magsasaka ukol sa programa ng pamahalaan sa pautang. Mga epekto, napipilitang ibenta ang mga lupaing sakahan. Pagkabao ng mga magsasaka sa utang. Tatalakay na natin ngayon ang sektor ng pangingisda. Unang suliranin, mapanirang paraan at operasyon sa pangingisda. Dahilan, hindi tama ang paraan ng pangingisda ng mga malalaki at maliliit na mangingisda kagaya ng bottom trawling, cyanide fishing, dynamite fishing. Mga epekto, pagkawasak ng coral reef na tirahan ng mga isda, pagkasawi ng mga juvenile fishes o mga bata at maliliit na isda, pagbaba ng nahuhuling isda at lamang dagat. Ikalawang suliranin, epekto ng polusyon sa pangingisda. Dahilan, ang pagtatapon ng dumi at iba pang pollutants sa tubig. Mga epekto, pagbaba ng nahuhuling isda at lamang dagat, pagkasawi at pagkalaso ng mga isda at iba pang lamang dagat, pagkasira ng coral reef na tirahan ng mga isda, paglaganap ng red tide. Ikatlong suliranin, lumalaking populasyon ng bansa. Dahilan, mga mali at di sapat na kaalaman ukol sa programa ng pamahalaan sa family planning. Epekto, hindi sapat ang huli kaya tumataas ang halaga nito. Hindi sapat sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Mabilis maubos ang likas na yaman ng bansa. Isa-isahin natin ang mga suliranin, dahilan at epekto ng sektor ng paggugupat. Unang suliranin, mabilis na pagkaubos ng yamang kagubatan. Mga dahilan, illegal logging, indiscriminate logging o walang pinipiling puno na puputulin, maliit man ito o malaki. Pagkakaingin, pagmimina sa kabundukan na sumisira sa katatagan ng lupa na nagdudulot ng landslide at iba pa. Mga epekto, kakulangan sa supply ng hilaw na sangkap, pagbaha,
pagguho ng lupa at pagkawala ng sustansya nito, pagkasira ng tirahan ng mga hayop at iba pang organismo. Sana may natutunan kayo sa paksang pinamagatang dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura, pangingisda at paggugubat. Thank you for watching.